Magandang araw mga kabihog, ito nga pala yung part 4 na struggle ng buhay vloggerista, kaya samahan nyo ako sa aking mini vlog for today's video. I-share ko lang sa inyo mga kabihog yung experience ko at ewan ko kung kayo ay nangyari na rin to sa inyo. Yung na manata kayo o yung nag-promise kayo na magsisimbang gabi kayo at gusto mong matapos yun. Ang nangyari kasi sa akin, bago pa ako dumating yung December na yun ay naging struggle na namin yung scheduling namin dito. Kailangan namin aalis kami ng dalawa kaming aalis ng partner ko. Dalawa rin yung aalis o darating na partner. Kumaga shifting nga kami. Ayun nga, nasubok kami doon kasi dati nakakaalis ako ng maaga tapos suddenly hindi na kasi kailangan kong hintayin sila. Tapos yun nga, talagang sobra patong-patong yung pagsubok na ginawa ni Lord sa akin, pero hindi ko talaga siya isinuko kasi pagdating naman ng December, hindi magsisimbang gabi na. Inano ko na lang na magpapang umaga ako para sa umaga malapit kasi na ang bahay ko sa simbahan. 15 minutes walking na lang naman, kaya sabi ko madaling araw ako pupunta, alas 3 gigising na ako. Tapos 20 minutes mula dun sa basta pabalik papunta naman dito sa trabaho ko, kaya 15 plus 20 nasa 30 minutes, sa 35 minutes din yung aking lakad. Total 1 hour ako nasa labas bago ako makarating sa trabaho. Ayun nga, pagdating naman ng unang gabi, yun din yung unang araw na hospital ang aking alaga. At nung matapos namin yung 24 din siya na discharge. Kaya grabe yung struggle ko nung mga panahon na yun, yung 9 days na yun. Parang gusto ko nang sumuko pero hindi. Lagi kong pinagpipray kay Lord na, Lord, bigyan mo na lang ako ng lakas. Wala ako ngayon ibang hihilingin kundi wag akong magkasakit kasi gusto ko tong matapos. Kahit puyat ako, no, meron akong araw na 1.5 hours lang yung tulog ko. Tapos, diretso pasok na din. Straight duty. Pag nasa hospital ka naman, hindi ka naman makakapagpahinga kasi syempre, doon din yung mga kapamilya ng mga inaalagaan namin. Kaya wala talagang pahinga, diretso yun. Tapos, syempre, umuulan. Panahon na yun, December din nag-ulan. Ito ngang, tapos malamig. Sobrang nakakatigas ng mga namimitig talaga siya. Pero hindi ko talaga siya isinuko kasi nga, gusto kong matapos yung 9 days. At salamat kay Lord, talagang binigay niya yung bless sa akin na natapos ko yun. At first time na nangyari sa akin yan, mga kabiyog. Kasi sa Pinas, oo, nakakasimba, pero hindi natin nagagawa. Minsan alam, marami tayong rason lagi ganyan. Pero pag talaga gusto mo at willing ka na isakripisyo ang mga bagay-bagay, mangyayari. At yun nga, malaking himala na sa akin na hindi ako nagkasakit, hindi ako nagkasipon, yung katawan ko nakisama. Kaya sobrang palang blessed na ako sa 9 days ko. Sabi ko, ikaw na Lord ang bahala para sa iba pang mga hinihiling ko, pero katawan ko lang muna ang aking hihilingin na huwag magkasakit. At thanks God talaga. At nang hapon na kami ay nandito na sa bahay ng alaga ko, yun ay 24 na ng hapon. Doon ko na naramdaman yung sakit ng katawan ko, yung pagod, yung puyat, yung parang hindi mo maintindihan na overpatig ng katawan mo. Tapos nag-start na nga na sumasakit yung ulo ko, parang minamigraine ako. Kaya yun. Pero salamat ako kay Lord kasi yung mga panahon na kailangan ko yung strength, ibinigay niya sa akin while na naandun ako sa situation na kailangan kong tapusin yung 9 days. Blessed na ako sa ganung bagay kasi ang hirap nun ang hirap pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay. Pero ayun, naikwento ko lang sa inyo mga kabihog yung ganung experience ko kasi masarap pala yung meron kang Panginoon sa buhay mo while na may ginagawa ka. Kaya mga kabihog, walang susuko, laging manalig na nasa tabi nyo lang si God. At huwag kayong bibitaw sa lahat ng pagsubok na inyong nararanasan. Ayun lang mga kabihog, salamat. At sa susunod na lang tayo magkwentuhan tungkol sa struggle ng buhay vloggerista, no? Sa susunod na lang. Thanks for watching mga kabihog. Sa muli.